Mula sa palayan, magpunta naman tayo sa malawak na taniman. Dahil sa matabang lupa at magandang klima na meron ng Tayabas, malaking bahagi ng kanilang lupain taniman ng iba't ibang prutas at gulay. At ang ating pakay rito, kalabasa. Andito ako ngayon sa Barangay Baguio dito sa Tayabas, Quezon. At isa sa mga pangunahing kinabubuhay nila dito ay pagtatanim ng kalabasa. Mayaman sa vitamin A, sa calcium, basta pampalinaw raw ng mata yun. Ayun oh, may kalabasa na kaagad dito. Yan oh. So magha-harvest tayo ngayon ng kalabasa. Siyempre kailangan natin ng katulong. Ayan, si Ate Marites. Hi Ate Marites. Magandang umaga po. Wow, ang laki ng kalabasang yan! Parang pang Halloween. Ate Marites, kayo po ang presidente dito ng asosasyon. Opo. Nasa 1 ektarya ang taniman ng kalabasa rito. Tumatagal ng 3 buwan bago mahinog ang mga ito. So ang hinahanap lang natin na kalabasa ay yung basta dilawang kulay? Opo. Or pwede, ayan medyo green pa yan ah. Ito po ay pwede na gawa pong dilaw na din po yung ilalim nito. Ah, basta dilaw yung ilalim. Opo. Okay. Pwede na po siya. Pwede na yan. O, sige, mag-harvest na tayo. Paano? Talagang pipitasin lang ng ganun lang? Opo. At yun po ay natatanggal na sa ibabaw ang tangkay. Ah, okay. Dito na lang po tayo Eh sa ito, ibabaw. hindi to pwede? Ano po yan na yung po bang parang duluhan ng kalabasa. Hindi na po siya. Bulok na po yan. Madali pong mabilis. bulok na to? Opo. Yan. Ito po ang ano. Dito po. Yan. Yan. Ayun po. Ayun, okay. Laki. May malaki dito. Bigat niyan. Yung po ay nagkikilo ng mga 5 kilo na yan. Ayun, oh, ate, ang dami dun, oh. Ito din po. Ang bigat, ah. Dito na po tayo dadaan mamaya. Medyo Ang dami pa dun, te. Kailangan natin i-harvest lahat to. dami na. Oo. Dami nga po. Ito, hindi to pwede. Ito, masyado Pwede na po, dilaw. pwede po yan. Yan po ay ano. Yan po ay maganda pa ang, basta po green pa yung duluhan nito. Basta kailangan green yung Opo. sa may ibaba, Opo. ay sa may ibabaw, Oh. tapos dilaw sa ilalim. Opo. So, ang hinahanap natin ay yung uri ng kalabasa na medyo green pa sa taas, tapos yellow sa ilalim. Ito parang medyo overripe na ito kasi dilaw na lahat eh. Hindi na yan mapapakinabangan. So, ito naman, masyado namang green pa. Hindi rin yan pwede. So, hanap tayo ng kalabasa. Ito! Ang tanimang ito ay bahagi ng Barangay Baguio Rice and Vegetables Farmers Association. Grupo ito na ang hangarin mapanatiling sustainable ang mga tanim na prutas at gulay. So ilang minuto pa lang, ang dami na naming na-harvest. Ang tanong, paano namin ito bubuhatin? Mukhang mabigat ito. Ang isang kalabasa, usually ilang kilos? 4 to 6 kilos po. 4 to 6 kilos na kaagad. So 20 kilos na kaagad ito. Diyos ko Lord. Eh pagtulungan na lang natin, te. Papatigisa po ba tayo o isang ganun? Eh, kaya ba natin ng isang... Hindi po, baka tayo natin mapaanak kaya. ng hindi oras dyan. Mapapaanak tayo dito. Kahit Dito na na wala po tayo tayong dadaan. sanggol. Karaniwang ipinamamahagi sa mga miyembro ng kanilang asosasyon ng mga kalabasa. Ang sobrang supply naman binibenta nila sa palengke para maging pandagdag pondo sa kanilang samahan. So mapapansin ninyo, yung mga taniman ng kalabasa ay merong parang plastic covering. Ate Marites, bakit ba may plastic covering itong mga kalabasa? Para po yung mapigilan ang paglago ng damo at yung katawan ng kalabasa ay doon mapunta lahat yung nutrient na galing sa kasi kung lupa. mapapansin ninyo, binabalutan nila, nandito sa loob ng plastic na to yung mga kalabasa. Pero binabalutan nila ng plastic para hindi siya lumago ng ganun. Ang mangyayari ngayon, yung kalabasa, bukod sa hindi siya papasukan ng mga insekto tsaka ng mga weeds, may protection siya, mapupuwersa yung kalabasa na yung kanyang ibubunga ay ilalabas niya. Kaya naman, tingnan niyo, nandito yung puno, 'di ba? Pero nandun sa labas yung bunga. Tapos sabi nila, anihin mo na kami. O, anihin mo na kami sila. Tigisa na. Tigisa tayo dito. Ay, Ako na mag-ano. matinik ah. Matinik nga po yan. Kaya po takot ang mga ahas dyan pag may kalabasa. Bakit? Gawa matinik po ang katawan ng Ah, talaga? ganyan.
nasasaktan po ang kanilang balat. Yun. So makikita ninyo dito, meron kaming dalawang uri ng kalabasa na nakuha. Yung kalabasa na may pagka-green pa ang color, tapos meron siyang dilaw dito. Tapos yung, ay, Diyos ko, yung kalabasa na talagang dilaw na lahat. Yung green na kalabasa na meron pang dilaw sa may bandang puwet, pwede itong gulayin. Opo, Ito sir. yung masarap gataan, kasama Opo. ng sitaw. Maligat po yan. Kasi opo. maligat pa ito. Pero, itong ganitong uri ng kalabasa, medyo mas matamis na to. Tsaka mas Pwede na hinog po na. pilipit. Ito ang ginagamit nila para gumawa ng pilipit. Opo. Ano yun, minatamis? Para pong medyo, ano yun, parang kinukumpara din sa kakanin, yung kahanan din ng Parang kakanin. kakanin. Opo. Ayun. So, parang dessert. Okay. Ang dami na naming nakuha. Siguro mga 25 kilos ang nakuha natin bawat isang crate. So, 50 kilos. Hindi natin kayang buhatin dito. Pagtulungan na lang natin, te. Opo, ito pong isa. Yan. Ayan, kaya. Ay. Kaya. Ang daling mag-harvest, ang hirap magbuhat. Ito yung mga nakuha nating kalabasa. Alam nyo ba na yung kalabasa, bukod sa masarap ulamin at gataan, pwede rin siyang gamiting pang merienda or pang dessert. Kasama ko dito si Mami Hazel. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng kalabasang pilipit. Tama po? Pilipit? Pilipit po. Una munang paghahaluin ang giniling na malagkit na bigas at pinakuloang kalabasa. At saka ito imamasa. Ganyan lang. Opo, hanggang po siya ay mabuo. Hanggang mabuo siya. Opo. Na parang dough na ganon. Opo. So ibig sabihin, pagkatapos nyo po itong masahin, huwag nyo po muna siyang bibilugin. Pahintayin nyo muna siya. Gaano katagal po? Kahit po mga 10 minutes. 10 minutes lang. Parang papatuyuin nyo lang siya ng 10 minutes. So ito yung napatuyo na namin for 10 minutes. Ano na pong gagawin? Kimisin po, bibilogin po natin ganito. Gaano kahaba? Ang hirap naman ito. Huwag niyo po didiin. Huwag didiinan. Pal po, ma'am, pal. Pagdaliri. Ganyan. Tapos, ganun lang. Opo. Aba, medyo mahirap din pala itong pagbibilog ng pilipit ah. Ganyan. Pwede bang heart shape? Pangit pa rin eh. Gumanda na. Kapag nabilog na ang pwede na itong iprito. Pero syempre, gagawin natin siyang number 8. Parang pa ganun, papilipit. Kasi kaya nga pilipit yung pangalan niya eh, di ba? So kukunin ng ganyan, tapos igaganyan, tapos ilaglag. Ayun. Ba't hindi number 7, like GMA 7, gano'n? Diba? Pakialamera. O kaya heart. Gawa tayo heart shape, kapuso. Charot. Taga number 8 na nga lang ako. Ay, ang pangit! Diyos ko naman. Ako na nga lang yung taga number 8, napapangit pa yung nagawa ko. Sa pagluluto ng pilipit, gumagamit ng 2 stick para mabaliktad at maprito ang kabilang bahagi nito. Hala! Pangit. Oh, diba? Ano to? Bisikleta! Kuneho! Hindi pilipit. Oh. Tingnan mo naman itong ginawa ko. Ano ba to? Kapag golden brown na ang pilipit, pwede na itong hanguin. Ayun! Tutusok-tusukin lang ng ganon. At saka isasawsaw sa tinunaw na panutsa na may gata. Ay, iba! Ready ng tikman ang pilipit na kalabasa. At eto na po ang ating kalabasang pilipit. Alam nyo, super hilig ko sa karyoka. Sarap. Parang leveled up karyoka to. Mas chewy siya,
Yung pampatamis niya may gata, hindi lang basta sugar. Maligat siya, oh. Sarap.